For today's video, Yamaha Miyosur 125. Home service tayo ngayon guys. Wala tayo sa ating shop. Ang nangyari sa kanyang motor ay biglang nag-stack up ang kanyang gulong habang nasa biyahe. Buti na lang itong motor ni Bossing ay malapit na sa kanyang bahay. So meron siyang narinig na kalampag, no? Na ilang araw na rin itong niyang napagmasdan or naramdaman. Kaya lang, sinawalang balahala ni Bossing kasi nga pakalan daw is maliit lang. So ngayon guys, nagresulta na at ayaw nang maikot ang kanyang gulong. Ang una natin gawin is tanggalin natin ang kanyang muffler at ang kanyang gulong para ma-check natin ang kanyang drive axle guys. Kung ito ba may problema or nasira ang kanyang bearing. So yan, natanggal ang kanyang gulong, pati ang kanyang muffler. Check natin ang kanyang axle. O yan, drive axle. So yan guys, goods naman siya, no? Pero at least, tinanggal natin agad para makita natin. Step by step lang natin ang pagtanggal. Since okay naman na kanyang brake shoe, hindi natanggal yung mga spring o nag-stack up. So ang gawin natin, lipat tayo sa kanyang crankcase dito. Silipin natin sa kanyang torque drive assembly at ang kanyang axle. Pati na rin ang kanyang drive pulley at saka drive face. Pati belt, check na rin natin guys kung hindi ba ito naputol or nag-stack up sa kanyang torque drive assembly. So tanggalin natin lahat ng mga bolt na naka-attach sa kanyang crankcase. So kailangan step by step naman natin guys, saka natin natulan kung ano ang issue ng kanyang motor, kung bakit ayaw nang maikot ang kanyang gulong. So ang kaparehang makina nito guys, no, is Yamaha Mio i125, makapareha lang sa Soul i125. So para na po ang kanyang setup, walang pagkakaiba. So tanggalin natin ang kanyang crankcase. So nakita na natin guys, goods naman ang kanyang belt, buo. So pati na rin ang kanyang steel plate, tanggalin natin ang kanyang steel plate. So ikutin natin ang kanyang torque drive. So hawakan man natin ang kanyang pulley. Smooth naman siya. Malinis pa rin ang kanyang makina guys. Alagang alaga. So itong torque drive na guys, medyo ayaw umikot. So step by step na naman natin. Next, tanggalin natin ang kanyang drive face gamit ang 17mm na socket wrench. So ito muna tanggalin natin. Mahirap talaga guys kapag isa lang ang kamay natin ginagamit pagtanggal, kasi yung isang kamay natin ginagamit natin sa paghawak ng ating camera. So next, tanggalin natin ang kanyang washer. So drive face. Ayun, yung washer guys, baliktad na una. Dapat nasa likurang bahagi yan, no? Duda ko, DIY ito eh. Kasi nabaliktad yung pagkalagay ng kanyang magic washer. So goods naman ang kanyang belt. So goods din ang kanyang drive pulley. So ito guys, itong torque drive, tanggalin mo natin ang kanyang bell. So gamit tayo ng 24mm na socket. So yun, tanggal na kanyang nut. Tanggalin natin ang kanyang bell, pati ang kanyang assembly. So ito na guys, try natin ikutin. Dapat umiikot, ano? So yun guys, hindi siya maikot natin sa ating kamay. Dapat maikot, ano? Kasi smooth naman itong paikutin ng kanyang torque drive axle. Kaya lang ayaw siyang umikot. It means may problema talaga ang loob ng kanyang gear rings. Nag-stack up talaga guys. So kailangan natin diskubrihin kung anong problema, kung bakit nag-stack up siya at ayaw umikot. So ang gawin natin guys, tanggalin natin lahat ng mga bolt na nakatouch sa kanyang gear rings. Nasa mga 7 yan, no? Mahigit 7 lang siguro. So ito guys, may diskubrihan ako, no? Yung drain plug niya. So tinanggal ko yung drain plug niya. So ito ang diskubrihan ko pagluwag ko sa kanyang drain plug. Walang oil na lumalabas sa kanyang drain plug. Yun, no? Kahit counting tagas, natuyuan ng langis ang kanyang gear rings guys. Yung gearbox niya mismo. Oh no! So ako guys, ang gear is nagkaroon ng pag-stack up. So doon natin ma-confirm, mahatulan once na ma-separate natin ang kanyang takip ng kanyang gearbox. So tanggalin natin to, mga bolt na ito. So itong problema na to guys, no, malaking malaki. Kamot ulo talaga si Bossing kapag ma-discover niya kung ano ang sira ng kanyang motor. So ang una nito guys ay wala pa, no. So una muna akong pupunta sa kanyang bahay, pero yung misis ko muna ang nakausap niya. So ito, pukpukin na natin para may wala natin yung kanyang crankcase ng kanyang gearbox. So sa part nito guys, naramdaman ko ang pag-stack up ng kanyang crankcase. Kahit ano ko, dapat nahiwalay na yan. Kasi kapag walang issue yan, isang pukpok lang is natanggal na yan at nagkaroon ng separation. So pagdistansya. Sa part na yan guys, no, hirap talaga siyang pabiyakin, pabubukahin.
So yun, ang gawin na natin guys, no, i-fast forward lang natin. So kailangan natin itong biyakin para mabunot na natin ang kanyang takip. A few minutes later. So ito na guys, ay nahaba-haba ng oras ng aking pagpupok, nahiwalay ko na rin. So hilain na natin ang kanyang axle. So yun, ito ang itsura niya guys. So ito niya, problema ang 6201 na bearing, basag. Nawala yung mga bulitas. At natanggal ko yun sa kanyang kalagyan. At kaabi ang sobrang tuyo ng kanyang gearbox guys. Kahit counting oil, wala talaga siyang lubrication. Kaya nanginginit yung mga gearbox niya. Sana naman swertehin itong mga ngipin ng kanyang gearbox ay hindi napudpud. So far guys, nakita ko natuyuan lang siya ng langis pero hindi naman siya napudpud, no? Or nasira ang kanyang mga ngipin. Kasi kapag nasira ito, mapipilitan tayong bumili ng bagong set. Kamahalan pa naman ang set ng gearbox guys. Nasa mga siguro 3,000. Isang set na yan. Yung dalawang gears pa yung torque drive axle. Nasa mga 3K yan. Yung SRP niya. So buti na lang ito guys. Hindi pa no. Mamaya malalaman natin yan pag once maroad test na natin ang kanyang unit. After nito matapos ang kanyang motor. For the meantime, ang unang nakita ko nasira is yung bearing na 6201. Ito guys, yan, yung malapit. Yan, yung napinawakan ko. Yan po ay nakatat sa kanyang torque drive axle. So, yung bearing naman yan, 6305 na yan, goods pa naman yan siya guys. So, ito lang 6301, goods din. Dalawang 6301 yan. Itong bearing naman sa hinawakan ko guys is 6222 yan, sa axle ng ating drive axle. So, dito naman sa likuran ng ating torque drive axle is 6204. So, check din natin yan kung hindi ba yan nag-stack up, no? Pero itong 6201 na napasok o nakabaon sa kanyang axle guys, kailangan natin bunutin yan. So fast forward na natin guys kasi wala nga natin ginagamit sa pag vlog, no? So kailangan natin ipakita mamaya na natatanggal na natin yung kanyang torque drive axle. So, itong gear na ito guys na naka-attach sa kanyang drive axle ay hindi siya nabungi, no? Pati na rin yung kanyang counter gear. So na-check ko na rin guys, wala siyang bungi. So safe pa rin siya. Pero kailangan hugasan natin siya ng gasolina guys, yung mga gear niya, para matanggal yung mga kalawang-kalawang, no? Tapos, siyempre, kailangan natin tanggalin ang kanyang bearing. So, unahin natin tanggalin itong guys, torque drive axle kasi hindi mabunot yung counter gear ng ating drive axle, no? Kasi nga is nakasabit siya sa bearing. So, yun, natanggal ang bearing mismo sa kanyang crankcase. Dahil walang nalubricate na oil sa loob ng kanyang gearbox. So itong steel plate niya guys, medyo natamaan ko siya, no, pag pukpukay na. Pero goods pa naman to. Ang importante is hindi natin siya naputol. Pwede pa natin siyang ibalik. So itong bearing at ang axle niya guys, sa kanyang drive axle, tanggalin din natin yan, no, kasi natin yan may balik once nakatouch pa yan sa kanyang cover. Ang owner ng motor na ito guys is on duty pa, no. So di pa natin ma-explain sa kanya kung anong problema o sanhi ng kanyang motor, kung bakit natuyuan ito ng gear oil, no. So mamaya explain natin sa kanya pag makarating na siya. So ito nga guys, natanggal ko na yung counter shaft na o counter gear nito sa ating drive axle, at natanggal ko na rin ang kanyang torque drive axle. So yun guys, klarong-klaro talaga. Walang mga bulitas sa kanyang bearing. Kaya ito naging dahilan kung bakit nahirapan akong bunutin itong crankcase ng ating gearbox. So dapat swertihin tayo guys, no, para hindi makagastos si bossing na malaki, kasi ang mabibili na natin is yung bearing na 6201 at pati yung bearing na 6204. Kasi yung hinawakan ko yung bearing na 6204 ng ating drive axle is medyo nag-stack up siya guys, at hirap siyang paikutin. So tanggalin din natin yon, tapos palitan din natin ang bagong bearing. So itong gearbox niya guys, o itong gear niya, ox pa naman siya, wala siyang bungi, at sana pala rin tayo na hindi siya magkaroon ng ngaw-ngaw o singaw yung under niya, o parang hagong o ugong ang kanyang gearbox, kasi nga is naubusan siya ng langis, no. So ito, sana surtihin pa rin tayo sa kanyang torque drive axle na hindi siya magkaroon ng problema sa kanyang ngipin. So ito, bibili tayo ng bagong 6201. Ang problema nito guys, itong bearing na tira niya, baka nagkaroon ng pag-stack up yan, no, sa gitna. So ang idea ko nito is kailangan natin siyang i-cutting, no, gamit ang grinder. So ayan guys, ang gawin natin is hintayin natin ang owner para ma-explain natin sa kanya ang problema ng kanyang motor,
abang-abang na lang sa part 2 sa pag-assemble at makabili tayo ng pisa sa kanyang motor guys. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.